Hola! Tole Leche, Tole Leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 5, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 12, verse 35 to 37. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paano masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasiya ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. In today's Gospel, habang nagtuturo si Jesus sa templo, nagtanong siya, paano masasabing ang Mesiyas ay anak ni David? Dahil si David na rin mismo ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Parang palaisipan. Sa kultura ng mga Hudyo noon, inaasahan nilang ang Mesiyas ay manggagaling sa lahi ni David. At tama naman yon. Pero gustong ipakita si Jesus, hindi sapat na tingnan natin siya bilang dakilang leader, bilang tagapagligtas ng bayan, bilang susunod na hari. Dahil higit pa ron ang kanyang pagkatao. Oo, anak siya ni David bilang tao, pero siya rin ang Panginoon. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Siya mismo ang sentro ng kasaysayan. Hindi lang siya guro, hindi lang siya nagpro-provide ng inspiration, hindi lang siya backup plan kapag may problema. Siya ang Panginoon at ang sentro ng ating gospel. Marami sa atin, komportable na si Jesus ay bahagi ng buhay. May oras ako kay Lord, may dasal ako para kay Lord, yung Sunday ko, nandoon si Lord. Parang minsan, ayaw natin ibigay yung manibela. Parang ganito yung analogy, Lord, pasok ka sa buhay ko pero ako masusunod. Lord, samahan mo ako sa plano ko pero huwag mo nang baguhin. Lord, tulungan mo ako pero ako may final decision. At minsan, hindi natin namamalayan, para bang si Lord ay ginagawa na lamang nating consultant, hindi Panginoon. Pero yung gospel natin ngayon, iba ang paanyaya. Hindi tinatanong ni Jesus kung kilala ba natin siya. Ang tanong niya ay pinapahintulutan mo ba siyang manguna sa buhay mo? Kasi posibleng alam mo yung mga dasal pero hindi ka nagtitiwala. Posibleng alam natin yung Bible pero hindi naman tayo sumusunod. Aktibo tayo sa simbahan pero sarili pa rin natin ang ginagawa nating hari. At napapaisip kayo, ano kaya ang itsura ng buhay kung si Jesus talaga ang Panginoon? Siguro, baka mas kaunti ang takot, baka mas kaunti yung nagkokontrol, baka mas kukunti yung ating worry. Kasi kapag ang Panginoon ng Diyos, hindi mo kailangan ikaw ang magdala ng lahat. At baka ito ang tanong para sa atin ngayon. Si Jesus ba ay sino sa buhay mo? Part lang ba siya ng history na anak ni David? O siya ba ang tunay na hari? Kaya ngayong araw na ito, ang pinaka-challenge sa atin ay isuko natin sa Diyos yung pag-control sa buhay natin. Kung ngayong araw natin practice natin, Lord, come what may, based on your plan, ikaw ang manguna. At ipakita natin na hindi tayo nagwa-worry kapag ibinigay natin ang manibela sa Panginoon. Kaya kung meron mang problema,
Allow God to act in our life. Let us pray. Panginoong Jesus, marami kaming pagkakataon na kilala ka namin sa salita, pero hirap kami magtiwala ka sa buhay namin. Turuan mo kaming hindi lang tawagin kang Panginoon, kundi hayaan ka rin naming mamuno sa aming buhay. Kapag gusto naming kontrolin ang lahat, tulungan mo kaming matutunan na sumunod sa iyong kalooban at araw-araw ipaalala mo sa amin na mas maganda ang buhay na ikaw ang hari. Amen. Friends, bago tayo matapos, baka may kilala si Jesus pero malayo sa puso. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga classmates, sa mga GCs natin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.